Hello Skillshans, I'm Giancarlo Gamboa and I'm with. John Clarence F. Anori. So ngayon guys ay may pupuntahan kami ngayon, kakilala namin at interviewon namin para sa aming proyekto na mag-interview kami ng mga entrepreneur. Tara! So, we are with John Louis Agatuan and I am 19 years old. I'm from Tawasan, Mandawi City. So, what can we call you, bro? You can just call me bro. bro. So, bro, may I know what is your business, bro? So, ang business ko po ay nagtitinda po ako ng karne ng baboy. Specifically po ay yung sa bandang ribs ng baboy. Yan po. So, bro, what is your story behind your business? So, the story behind my business, galing po ako sa isang pamilya po na bumayari ng isang negosyo. O specifically, ang negosyo po namin ay lechon baboy. Kaya po specifically yung belly. Yung belly po ay kinukunan po yun ng ribs. At yung ribs na nakukuha namin dyan ay yun yung maaari po magbenta. So, yung ribs na po ay hinahayaan ko ng aking mga magulang at aking mga kapatid na ibenta yan para makakita. Ayan. Ganda pala ng business mo, bro. Oo. So, Why do you want to become an entrepreneur over an employee? So, bata pa lang ako, gusto ko na talagang maging negosyante kasi ang pagiging employee ay mahirap kasi meron kang sinusunod na amo, meron kailangan tapusin kada araw. Ngunit yung pagiging negosyante kasi mahirap talaga siya sa umpisa. Mahirap talaga yan sa umpisa. Pero kapag hindi mo pa alam kung ano yung gagawin, kung ano yung tamang paraan, so mahirap talaga. Ngunit kapag nagninegosyo ka kasi, napaningin ko lang, dahil bata pa naman ako, hindi pa naman ako nagkakaroon ng mataas na experience sa pagninegosyo, pero sa tingin ko kasi yung negosyo is kapag nasayo na talaga yan. Kapag nakuha mo na yung tamang timpla o yung tamang paraan kung paano patakbuhin ang negosyo is madali talaga yung kumita. Ngunit mahirap talaga kasi sa negosyo is marami talaga mga problema o pagsubok na darating. Kaya nagdidepende na talaga yan kung paano mo i-handle yung negosyo mo. Kaya may malaki talagang pagkakaiba yung employee sa pagiging negosyante kasi yung pagiging employee is mahirap na trabaho eh. Kaya yung bibigyan ko kayo ng halimbawa. Kapag ang isang tao ay naging empleyado sa buong buhay niya, sa tingin nyo, nai-enjoy niya ba yung buhay niya? Lagi lang trabaho, bahay, pamilya. Pero yung pagiging negosyante kasi kapag sinimulan mo yan mula pagbata, tas alam mong lumalaki yung negosyo mo, pagdating ng mga 30s, 40s, yung gagawin mo na lang is sasabihan mo na lang yung mga tauhan mo na ganyan, tas mari mo nang enjoy yung Pagala-gala ka lang. Magala-gala ka na lang kasi successful ka na sa buhay. Kasi magkaiba yung pera na dumarating sa'yo kaysa yung pera na kinakailangan mo pang magsikapan. So yung pagninegosyo, kailangan mo nang hayaan yung mga tauhan mo, kailangan mo na lang na tignan kung mayroon bang problema nangyayari. Ganun. Grabe ka naman, bro. So, Kahit bata ka ba, ganyan ka mag-isip. so how do you handle your competitors? So, ngayon, hindi ko pa masyadong alam yan, pero sa naranasan ko, wala naman ako masyadong mga competitors o mga kalaban sa negosyo kasi yung negosyo ko ay naititinda ko naman ng madali dahil So may mga suki ka lang. meron akong mga dinadalhan talaga ng mga produkto ko. So, Kaya pala. halimbawa, yung kakilala ng magulang ko, sinasabihan ko na puntahan mo si bigyan mo ng ribs, gano'n, or dalhan mo ng gano'n. So may taga-deliver ka lang. Meron akong connection, like, kung gusto ng tao na bumili ng ribs, madali na lang. So, Dahil multi-purpose ka. Oo. Ikaw yung magbibenta ng ribs, tapos ikaw pa yung mag-deliver. Oo. Para hindi masyado kasi maliit lang kasi yung kita pag nabibenta ko ng ribs kasi Magkano ba yung benta mo? so binibenta ko siya ng 230. So Per kilo? sa 230 na yan, sa 230 na yan galing sa
galing sa sa magulang ko, galing sa kuya ko. So nakukuha nila yun doon sa bilihan ng around 180, so 200. So sa 230 na yan, nakakita ako ng 30 pesos. So kada makakabenta ako ng grapes, sa akin yung 30 pesos na yan. Amen pala. So, sir, how do you deal with failure and mistake? Sa ngayon, hindi ko pa talaga alam yan kasi wala pa kasi ako masyadong experience. Pero sa pagiging observant ko sa mga nangyayari sa magulang ko at sa kuya ko at sa konting karanasan din ay hindi mo talaga ilagan o hindi mo talaga darating talaga yung problema o mga challenges sa negosyo dahil Meron naman talaga yan. oo, kaya Hindi yan mawawala. sa tingin ko kasi ang pagharap sa mga pagsubok sa negosyo is talagang mahirap lalo na kapag hindi ka pa talaga nagkakaroon ng mataas na experience o karanasan kasi kailangan mo kasi talaga ng karanasan upang masolusyonan mga problema na yan. Specifically like ikaw na tao, meron kang negosyo na ganyan tas madalas na yung dumadaan ng problema na yan o isang typical na problema is alam mo na talaga kung paano gagawin. For example, ikaw ay nagtitinda ng mangga tapos hindi mo na malayan, wala na palang mangga, wala kang mangga makukuhan. So, dahil sanay ka na, dahil alam mo nang hindi yan seasonal ang pagbubunga ng mangga is naghahanap ka talaga ng ibang alternatibong ibebenta. Diba? Ganyan talaga yan. So, sir, what are your marketing strategy? So, yun na nga, yung sinabi ko nina, yung marketing strategy ko is kanang Kung may mga suki ka na, may suki na talaga ako like kung may pagbibigyan ka lang, yung may Dahil sa may mga tindahan bulan ka. mo. like kanang kinukontrata ko na talaga. Like malayo pa So, lang. ginagawa ka nilang supplier, gano'n? Like malayo pa yung ribs pero sinasabihan nila ako or sinasabihan ko na sila na meron pa paparating na ribs para so that alam ko na kung sino yung dadalan ko. Hindi ka na mahirapan magbenta. Hindi na ako mahirapan magbenta. Hindi ko na kaya ilako dahil meron akong mga suki. So, sir, what do you think are your characteristics and competencies that made you a successful entrepreneur? So, ngayon hindi ko pa talaga alam yan kasi bata pa ako. Hindi ka ba gaano successful na Pero Sa tingin mo, sir, sa hinaharap. kailangan talaga ng sipag kung gusto mo magnegosyo. Characteristic ng isang taong gusto magkaroon ng successful na negosyo. Kailangan mo sikap, tiwala sa Panginoon, at syempre kailangan mo ng diskarte. Kasi kung wala kang diskarte sa pagninegosyo, gagawin mo lang kahit ano, wala talaga mangyayari sa negosyo mo. Kailangan ka rin, dapat ang isang tao, kailangan rin magkaroon ng matalinong pagdidesisyon. kailangan natin yun. So, sir, where do you see yourself in 5 years from now? So, 5 years from now, dahil estudyante pa ako, sa tingin ko, 5 years from now ay graduate na siguro ako, tas pinagpapatuloy ko na yung negosyo ko. Kasi 5 years from now, hinahanap ko pa talaga kung ano talaga yung swak na negosyo na papatok sa hinaharap. Dahil plano ko kasi magnegosyo talaga. Susubukan kong makapagtapos, pero tatapusin ko talaga yung pag-aaral ko. Pero Pag-aaral mo yung pag-aaral, gagawin ko lang dahil kasi gusto ko talaga manegosyo. What do you want to say to the student who want to become an entrepreneur like you? So, Kagaya I'm namin, also a mga student. Kagaya namin. Isa rin ako estudyante. Katulad nyo, kaya kung gusto nyo talaga maging negosyante, ay mag-focus muna kayo sa pag-aaral nyo. Pero kung gusto nyo talaga is work harder, like pag-isipan nyo kung ano yung gusto nyong negosyo. Dapat may plan kasi by steps. Dapat alam nyo talaga yung plano kasi meron na may tinuturo sa paralan kung paano talaga yung tamang pag-handle ng negosyo. So, ayan, pag-aaralan talaga kung ano. Iba kasi pag marami kang kaalaman sa kasi mas marami kang kaalaman is mas marami ka talaga matututunan. Like, alam mo na talaga, mas maiwasan mo na yung mga pagsubok, mas advantage ka sa kanila kasi madami kang kaalaman. Kapag
Napaganda lang yung dito bro. Napaganda ng ano bro, mga sinasabi mo, ang dami kong natutunan. Kahit estudyante ka pa, bata ka pa, grabe ka na mag-isip. So bro, maaari bang makikita mo ang iyong negosyo? Pwede ba namin tingnan? Pwede ba namin tignan bro? Asa ngayon, hindi ko pa talaga alam kung mayroon pa ba akong stock or tips doon. Pero subukan natin. Sige, subukan natin. So, tara! So, nandito na pala yung produkto ni bro. Bro, maaari mo mapakita sa amin yung produkto mo? Sure bro. So, papakita ko sa inyo yung produkto ko. Ano kaya yung produkto niya? Ah, ito pala yun. Ito yung produkto ko. So ilang Tingin kilo ba niya. ito bro? Tingin mo. Sa mga 5 kilo to eh. 5 kilo. So sa 5 kilo na yan, Sa loob ng ilang linggo bro, or isang linggo ba yun? Ilan na yung mauubos mo dito? Ilang kilo? so sa isang linggo nakakaubos siguro ako ng mga 20 kilos. So higit pa. Ang mga 30 kilos. Kita mo sa camera. Ito ang kanyang binibenta. Ribs. So, galing to sa kapatid mo na nagbibinta rin ng ano yung Lechon. lechon. So, yung mga ginagawa nilang, ano ba lechon? Lechon na Lechon belly. lechon belly. So, Ano? kinukuhanan din ng ribs. Kaya, ginagawa mong negosyo rin. Oo. Anong pangalan ng negosyo ng kuya mo? Ang negosyo ng kuya ko is Malt Special Lechon Belly. Kung gusto nyong bumili ng mga lechon belly, mga okasyon is bahala kayong mag-contact or bumisita sa Facebook page. Sige, pwede Message. pwede mo send mo yung ano mo, contact number at saka page mo sa So, pwede kayong order sa kanila. Isa Yung pa, may page na hindi lang naman talaga ito lang yung negosyo namin is kami, nagtitinda rin kami ng mga pack lunch or so marami. Oo. Pero ito lang yung Oo. sa iyo. sa akin is yan yung negosyo ko. Pero sa pamilya ko is nagbibenta kami ng mga pagkain, pack lunch or yung mga set na food, yung may lechon. So, Makakabili kami niya. Just contact. Sa Max nga ganun. Oo, may sa- page kayo. Magkaiba kasi yung page ng pagkain namin, tas yung lechon namin. Sa lechon namin is, maaari nyo i-contact yung Malt Special Lechon Belly. Tas yung sa pagkain is, maaari nyo i-contact yung Mama Needs. Mama Needs. So sa nanay mo yun. So Oo, may sa nanay ko. mas may sariling negosyo din yung nanay mo. So, Oo. so kayong pamilya may mga So, negosyo ibig sa sabihin, bawat isa. kayong lahat magkakapamilya, may negosyo kayo isa. So, hindi nyo napapansin yung mga negosyo namin is, Kaya pala business-minded ka. yung mga negosyo namin is most related in food. Kasi alam kasi talaga namin is perspective namin na ang pagkain is hindi talaga hihindihan ng mga Pilipino. So maaari kayong bumili sa kanilang page. Mugs, lechon, at saka ano ba yun? Mama Needs. Mama Needs. Kaya Malt ano pa Special yung Lechon nyo? Belly. So, maraming salamat sa oras na binahagi mo sa amin, bro. Malaking tulong talaga sa amin, sa paral namin. Kasi nga, Sa aming mga estudyante. For purposes, Malaking tulong talaga namin. Kaya magkapareho lang tayo mga estudyante. Kaya maraming salamat. Pero mas marami kang karanasan at may alam. natutunan din kami sa binahagi mo sa amin. Maraming salamat, bro. Ang dami namin natutunan bro. Thank you. Sana maging successful ka someday. Thank you. thank you so much.